Another day, another ganap, buhay OFW dito sa Taiwan. Ni hao, this is Mr. and Mrs. Parko back again to our mini vlog. So, ayun na nga, pagkatapos ng dire-diretsyong pasok namin na walang day off, ngayon na lang ulit kami gumala. Sumikat na nga si Haring Araw pagkatapos nung bagyo. Pagkatapos nga manalasan ni Uwan dyan sa Pilipinas, dito naman siya pumunta sa Taiwan. Pero sa baba ng Taiwan siya dumaan. Hindi naman ganun kalakas dito sa amin, dito sa lugar namin. Buti na lang at lumiwanag na at gumanda na yung panahon. Nagdadalawang isip pa nga kaming umalis nito dahil nga pabago-bago yung panahon kaya nakadepende kami sa Google Weather. At pagkatapos ng bagyo, nagpalinis na agad yung government ng Taiwan sa mga kalsada. Kaya tingnan nyo ang linis ng mga kalsada nila dito. Wala kayong makikitang mga kalat. Tapos, iilan lang silang naglilinis. Diba? Kaya ayoko na lang mag-talk pagdating sa Pilipinas. Dahil sobrang laki ng pagkakaiba. So, inaya nga ako ng asawa ko na mamasyal dito sa Mingdi Reservoir. So, chinecheck lang namin yung dam kung may tubig pa ba after ng bagyo. Charot. So, small island to dito sa may Risindao. Malapit lang din naman to sa lugar namin, mga 30 minutes yung biyahe papunta rito. Pagdating namin dito, meron palang entrance fee, $100. So, ina-explain ni tatay kung paano gamitin yung ticket. So, sabi niya, kapag meron daw kaming bibilin sa may cafe, sa may restaurant, merong 50 NTD dyan sa may ticket. So, yun daw yung gagamitin namin. Pag bumili kami dun sa may restaurant, pero depende pa rin yun kung overpriced yung bibilin namin, magdadagdag na lang kami. So, lumalabas na 50 New Taiwan dollar lang yung entrance fee dito. Diba, ang mura? Alas 9 pa nga yung open hours nila pero maaga kaming dumating. Pero pinapasok na kami ni tatay, sabi niya doon lang kayo sa may bridge, huwag muna kayong papasok sa may looban kasi alas 9 pa yung open noon. Habang naghihintay kami ng oras ng pagbubukas nila, pinalipad muna namin si Cookie. So nauna na siyang mag-explore sa island. Pinasilip namin sa kanya kung anong meron sa looban. Pero alas 9 naman na kaya pumasok na kami sa loob. So yung lugar na to is small island park siya. So pagpasok mo sa lugar, madadama mo na yung relaxing vibe. Bubungad din agad yung mga alaga nilang parrot. Meron din ditong peacocks. At meron din silang peacocks na nakasapatos. Meron din silang talking parrots na parang nagkakaintindihan sila ng asawa ko kahit medyo bingi siya. Meron din silang alagang uwak at meron din silang deer. At meron din silang bower goat na nag-aaway, ayaw magbigay ng pagkain ng isa. Malawak din yung lugar, naglakad-lakad lang kami ng asawa ko at in-explore namin yung lugar. Yung iba hindi pa tapos, may mga ginagawa pa sila, parang view deck ata to ng dam. May mga activities din sila dito, tulad nitong nilalaro ko. Nung una ko lang naglalaro dito, pero nakita ko nitong mga lula, nakilaro na din sila. Pero napansin namin ng asawa ko na parang mga thunders na yung mga nagpupunta dito sa lugar. Pang thunders ata tong lugar na to, kasi sobrang tahimik dito guys. Alam nyo naman yung mga thunders, ayaw na ng mga magugulong lugar, gusto sa mga tahimik na lang. After ko maglaro-laro, naglakad ulit kami ng asawa ko papunta sa kabilang isla. So, bawat isla may hanging bridge kang dadaanan. Meron din silang signage na bawal dumungaw at wag na wag ka talagang dudungaw dahil may CCTV. Na pag nagpasaway ka dyan, baka hindi ka na nakapag-explore sa isla, na pauwi ka na. More lakad nga lang kami dito ng asawa ko at naalala ko yung 100 Island sa amin. So, parang 100 Island yung atake niya dito, yung vibe niya. Mini 100 Island. Naglakad lang kami hanggang sa dulo ng hanging bridge. Pero yung guard na yung nakita namin, yun na pala yung pinaka-entrance niya. So dito yung pinaka-entrance niya, si Google, dinala lang niya kami dun sa likod. Ang tibay nga ng hanging bridge nila dito, kayang-kayang dumaan yung motor. Naglakad na lang ulit kami papunta sa looban at nag-explore ulit kami ng asawa ko. Pero mga thunders talaga yung mga nakakasalubong namin. Wala man lang kaming kaedad namin na nakasalubong. Dumiretso nga kami ng cafe para mag-order ng food namin. Pero hindi naman kami magkaintindihan ng cashier. So yung asawa ko yung nag-order. Ang mga sinasagot lang dyan, tsaka, naga. So hindi sila magkaintindihan. Hindi rin marunong mag-English yung cashier. Nagtatawanan nga kami dyan dahil hindi kami magkaintindihang tatlo. Nang dahil sa sugar, kung ilang percent ba daw yung ilalagay niya. Nagkaintindihan lang din naman kami nang hindi kami gumagamit ng Google Translate. Mabilis lang din naman yung serving ng food nila, hindi kami nagantay ng matagal. At yung presyo, budget friendly din, yung price ng mga food nila. Pagkatapos namin kumain, nag-aya na nga umuwi tong asawa ko. Anyways pala guys, kapag nagpunta kayo dito, magdala kayo ng insect repellent dahil maniknik dito. May mga insektong nangangagat dahil nga maraming puno. Sobrang katipa naman ng mga kagat nila. So, ayun, nag-enjoy naman kami ng asawa ko sa mabilisang date namin sa kalikasan. Mas gusto talaga naming magpunta sa mga gantong lugar kaysa mag-mall. Ewan ko rin ba, pero mas nag-enjoy talaga kami sa mga lugar na ganto kaysa sa loob ng mall. Siguro dahil tumatanda na rin kami.
Charot. Sobrang bilis lang ng pagdi-date namin ng asawa ko. So sa mga couple out there, lagi kayong maglalaan ng oras para sa mga partner nyo para makapag-banding din. Huwag puro trabaho, uy. Lumabas din kayo, mag-banding ba? Nakakapagod ang trabaho, pero kapag nagpunta naman kayo sa mga gantong lugar, mararelax talaga kayo. At mawawala yung pagod ninyo. Yun lang, hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig at panonood. Bye!